Happy day! Welcome to our ATC video today. At ang topic po natin ngayon ay confusion in the submission of your annual income tax return in our Revenue District Office or Large Taxpayers Office po. Okay? Ngayon po, ang daming nagtatanong sa amin kasi malapit na yung deadline. April 14 ngayon, April 15 na ang deadline ng submission ng ating mga annual income tax return. Ang kadalasang tanong sa amin, Sir, kapag wala po ba kaming babayaran sa annual income tax, kailangan pa ba namin magpa-receive sa Revenue District Office? Sir, saan kami magbabayad? Sir, kapag nagbayad na po ba kami sa bangko, magpapa-receive pa ba kami sa RDO namin? Sasagutin namin kayo ngayon using our ATC video para hindi tayo paulit-ulit at para malinawan din kayo, okay? So sa mga magkapasa po ng ating annual ITR, naglabas po yung ating Commissioner of Internal Revenue, the BIR Chief, ng Revenue Memorandum Circular 46-2019, dated April 12, 2019. Revenue Memorandum Circular 46-2019, dated April 12, 2019, 3 days before the deadline. Maraming salamat po, nabigyan kami ng liwanag. Kahit na 3 araw na lang bago sila nagbaba ng guidelines. Okay? Bitbitin nyo po ito, mag-print po kayo. You may request this copy on our Facebook page at ibibigyan po namin kayo. Soft copy po ng Revenue Memorandum Circular 46-2019. Ito po yung guidelines. Guidelines po natin to sa filing, yung pamagat niya po. Guidelines in the filing and payment of income tax returns for the year 2018. And this circular is being issued to prescribe the guidelines, okay, in the filing and payment of 2018 income tax returns due on or before April 15, 2019. So, wag na po tayong umasa na mag-e-extend yung deadline. Masasaktan lang tayo, wag na. Okay? Mag-stick na lang tayo sa deadline. Taxpayers who are mandated to use EBIR forms/EFPS under existing issuances, and those who opted to file manually shall file and pay strictly in accordance with the guidelines hereto attached as Annex A. So yung kanyang Annex A, yung guidelines daw. Okay, yung second page natin. Makikita nyo dito yung guidelines natin or filing instructions per BIR form number and the payment instructions. Okay? So meron tayong 1700, 1701, okay? 1701, 1701A, 1702RT, yung mga corporation, 1702EX, 1702MX, ang dami. Lahat yan annual ITR. Kapag nagsisimula po sa number 1717, yung BIR form, income tax return yon. Pang-income tax natin yon. Okay? Yun ang code ng Bureau of Internal Revenue. Mapapansin nyo din po dito, yung sinabi sa kanyang filing instructions ay para lang sa mga income tax returns. Susulat ko po. Yung sinabi pong guidelines ng RMC 46-2019 ay para lang sa annual ITR. Okay. Sinabi dito kung saan mo siya ipapile. Mag-EFPS ka ba or EBIR o magmamanual ka. Tapos sinabi din dito yung saan mo siya babayaran. Ngayon po, kung meron tayong babayaran yung ating annual income tax, makikita nyo sa first page ng ating annual ITR, babayaran yan sa bangko. Anong bangko, sir? Ang tawag sa kanila ay AAB, Authorized Agent Bank, na ino-authorize ng BIR na mag-accept ng income tax payment kasi hindi na po nagbabayad sa RDO. Wala na pong bayaran sa RDO, okay? Kaya nga lang po yung AAB natin dapat within our RDO jurisdiction. Hindi tayo pwede magbayad sa bangko na outside of our RDO jurisdiction. Okay, pwede daw tayo magbayad sa Revenue Collection Officer. Manual payment po ang tawag doon, over the counter. Kaya nga lang po, gumawa na kami ng ATC video. We are giving you a warning. Huwag po kayo magbayad sa Revenue Collection Officer na makikita sa munisipyo because in the experience of our students and our participants, some Revenue Collection Officers are hindi binabayad. Binubulsa lang yung ating tax. So, wag po kayong magbabayad doon.
Kasi sasabihin nila sa'yo, pagbayad natin, pag-file ng annual income tax return natin, baka na-experience nyo na, balikan mo na lang. Pag sinabing balikan mo na lang, huwag ka pumayag. Kasi baka hindi nila bayaran yung annual income tax mo. Yari ka. Okay? Huwag po kayo magbabayad sa RCO. Doon mismo sa bangko para makukuha agad natin yung annual income tax return natin at may katibayan tayo na nakapagbayad tayo per BIR form deposit slip. Okay? Okay, pwede daw tayo magbayad online payment through GCash, no? Tapos Land Bank of the Philippines or Development Bank of the Philippines. Yun ang payment natin, online payment. Dito walang problema dito sa Authorized Agent Bank kapag may payment tayo. Kasi kapag bayad natin sa Authorized Agent Bank, hindi na kailangan. No need na pumunta ng RDO para magpa-receive ng ating annual ITR kasi okay na yung ating annual ITR, na-receive na yan ng Authorized Agent Bank. Authorized Agent Bank na lang ngayon ang magpo-forward sa RDO. Merong agreement po, merong Memorandum of Agreement yung mga bangko or Authorized Agent Bank and the Bureau of Internal Revenue. And one of the agreements is yung mga na-receive na tax returns ng bangko from the taxpayers, tayo po, bangko na po ang magpo-forward niyan sa ating RDO. So, once na nagbayad tayo sa bangko, hindi na natin kailangan pumunta ng RDO para magpa-receive pa kasi bangko na po ang magpo-forward niyan. So, bibigyan tayo ng bangko ng isang copy, may stamp yun, may deposit slip, katunayan na nabayaran natin yung ating income tax at okay na po yung annual income tax return natin na nakuha natin sa bangko. Copy natin yon. Itago nyo po yun. Copy natin yon. Kasi 10 years ang preservation nun for the audit purposes ng BIR. Okay? At dito po nagkakaroon ng problema sa RDO. Marami dyan nagkakaproblema. Iba't ibang RDO, iba't iba ng interpretation. Yung mga revenue officers na napagtanungan ng ating mga students na nag-i-inquire sa ating Facebook page, sa ating YouTube, sa ating email, ang daming kalituhan. Pati mismong revenue officers ng RDO, some of them are nalilito din or nako-confuse. Okay? Kasi yung sinabi po sa RMC 46-2019 ay guidelines in the filing and payment of annual ITR. Hindi sinabi sa Revenue Memorandum Circular 46-2019 yung filing or submission of attachment. Pakisulat po, attachment. O yung tinatawag na required attachment. Silent po itong problem. Silent yung RMC 46-2019 doon sa submission ng required attachment. At pag-aaralan po natin yan ngayon. Kasi yung iba po nating kababayan na nag-file po ng kanilang annual income tax return sa RDO, yung kahit ano pong annual income tax return na walang payment, no? Walang payment. Ang reason ng revenue officer kung bakit hindi tinatanggap yung annual income tax return na walang payment, kasi ang reason nila, ay okay na po yun madam, na-submit nyo na yan online. Na-receive na namin yan, ng BIR yan, online. Ano ibig sabihin nun? Kasi kapag no payment ka, required tayo gumamit ng online filing para isubmit online yung ating tax return. And one of the modes of online filing is yung left side natin ng ATC video, yung EBIR forms, yung version na 7.4.1. Okay? Makaka-receive tayo ng email notification dyan na nagsasabi na-receive na ng BIR yung ating tax return, annual ITR na sinubmit online. Ito po yung email confirmation. Ang tawag dyan ay tax return receipt confirmation. Kaya kapag nakita yan ng revenue officer na meron ng tax return receipt confirmation at pinapasa natin sa revenue officer or RDO, pinapa-receive natin yung ating annual ITR na no payment kasi hindi mo kailangan pumunta ng bangko para magbayad kasi walang babayaran. So, if without payment sa RDO, kaya ang problema, hindi tinatanggap. Ang reason, na-submit na raw yan, na-file na raw yan, na-receive na raw yan ng BIR online because meron ka ng tax return receipt confirmation. Tama naman po yun, ma'am, na kapag na-receive na ng BIR yan through the EBIR forms at you have the tax return receipt confirmation as evidence of the receipt by the BIR, nandyan yung tax return na pinasa mo, oras na na-receive ng BIR, anong araw na na-receive ng BIR, nandiyan lahat yung information. Except this one. The attachment.
Okay? Sad to say, in the previous year, if you remember, in the previous year, meron pong Revenue Memorandum Circular ang BIR for the filing guidelines ng ating 2017 Annual ITR. Nilabas po yun ng BIR mga bandang March siguro. Tapos, in-specify din doon sa Revenue Memorandum Circular in the previous year for the calendar year 2017, yung attachment. Kasi kung matagal na po kayo nagnegosyo, matagal na po kayo nagpa-file ng Annual ITR, alam natin na yung Annual ITR ay merong required attachment. Hindi bastang attachment, kundi required attachment. Yung nire-require mismo ng BIR because they have the existing rules and regulations. Kaya po, hindi natin pinapasa yung Annual ITR natin na na-receive na ng BIR through tax return receipt confirmation. Kapag no payment return kasi tayo, ang pinapasa natin sa RDO ay required attachment. At ang required attachment ay ina-attach. Kaya nga required attachment ang tawag sa kanya kasi ina-attach siya. Ina-attach sa Annual ITR natin. Nilalagay sa likod. Tapos pinapareceive natin together with our Annual ITR. But some of the revenue officers are not well informed about that existing rules. Just because of this. Nalito sila. Nalito rin kami. Nalito rin tayo. Okay? Kasi nandito sa ating guidelines yung if without payment, nakalagay pa dito if without payment, file through the offline EBIR forms package version 7.41. But silent, walang nakalagay, paano natin ipa-file yung annual attachment, required attachment. Pati yung corporation po, tingnan nyo dito sa 1702. File using the existing old version of the BIR form in EFPS or EBIR, pero silent din siya doon sa required attachment na submission. If you notice or if you're aware, 'di ba mga corporation nagpapasa ng annual financial statement sa Securities and Exchange Commission? Kaya nga apat yung pinapareceive nating ITR sa BIR kasi yung isa doon para sa Securities and Exchange Commission, yung financial statement na nire-require ng SEC, dapat daw may receive stamp ng BIR or bangko kung may payment. Tama? Paano natin i-surrender o isasubmit yun sa SEC kung mismo yung ating financial statement ay walang receive ng BIR? Kasi without payment tayo, hindi mo siya pinareceive sa RDO. So my bottom line is, whether you are individual taxpayers or non-individual taxpayers, if your annual income tax return katulad ko po, April 14 ngayon, magpa-file ako ng annual income tax return ko tomorrow sa RDO namin, RDO 18 Olongapo City. At merong mga required attachment yon. One of the required attachment ay Statement of Management Responsibility. Ano pa? Auditor's Certificate kung required kayo magpa-audit or nagpa-audit kayo ng books of accounts nyo. Tama? Financial Statements. Proof of prior year's excess credits ng claim natin. Tama? Yung Statement of Management Responsibility, hanapan nyo nga po ako ng software ng BIR na ina-allow na tayo ng BIR mag-submit ng Statement of Management Responsibility online at pag na-receive ng BIR yon, okay na. Bibigyan ko po kayo ng 5 seconds to think what is the software allowed by the BIR to submit our Statement of Management Responsibility online. 5, 4, 3, 2, 1, 0, kasi wala pong software. Okay? The only way to submit our Statement of Management Responsibility as required attachment in our annual ITR, if without payment, kasi hindi siya marireceive ng bangko, kasi wala tayong payment sa RDO natin. Ina-attach siya dun sa annual ITR sa likod. Financial statements, katulad ng company namin, itemized deduction kami, or individual taxpayers ka, itemized deduction ng pinili mo, required tayo mag-attach ng financial statements. Hanapan nyo nga ako ng software ng BIR na nag-a-allow sa atin, isubmit natin yung PDF file or Microsoft Word file or Excel file o kung anong file man yan ng ating financial statement.
online, katulad ng SMR. Wala pong ganun. Wala pong ganun. Katulad po ng company namin, annual income tax return namin 2018, zero. No payment. So kung no payment, ang choice natin, RDO. At hindi natin pinapareceive sa RDO yung annual ITR na na-receive na nila online because we have tax return receipt confirmation. Ang pinapareceive natin sa kanila, if we don't have payment of annual income tax return natin, required attachment. At ang required attachment, kaya nga tawag sa kanya ay attachment, ina-attach sa annual ITR, pinapareceive sa ating RDO, Revenue Officer. Ang problema ganito, katulad ng na-experience ng ating mga students, iba nating kababayan na nagme-message sa ating Facebook page, pinagpapasapasahan ka. Punta po kayo sa counter number 1. Ay, hindi ko. Counter number 2. Ay, counter number 3. Ay, counter number 4. Hanggang na-reach mo yung rooftop. Hanggang na-reach mo yung rooftop. Okay? Na-meet mo yung janitor. Tinanong mo din yon. Hanggang hindi na-receive yung annual ITR nyo. Anong magiging effect kapag hindi na-receive yung annual ITR nyo na no payment sa RDO with required attachment? Magbilang na po kayo ng 1,000 bawat isang attachment na hindi natin na-receive sa RDO natin on time. Okay? Tigi 1,000 malutong po yan. I do not know kung sinasadya ng BIR. Kaya nga lang kasi yung binaba nilang Revenue Memorandum Circular 46/2019 ay kulang. Hindi katulad ng nakaraang taon na may guidelines sa filing ng required attachment. Okay? So ang gagawin po natin ngayon ay kung napag-aralan nyo na to o kung alam nyo na, ito po ang technique natin. Just in case the revenue officer refuse or decline to receive our annual ITR without payment with required attachment. Kasi kahit 40% OSD kayo, individual taxpayers, or 8% income tax rate kayo, mga individual taxpayers, hindi tayo required mag-attach ng financial statement. Required tayo ng statement of management responsibility. Okay, kung nag-claim ka ng prior year's excess credit, required tayo mag-attach ng first page ng annual ITR natin in the previous year as proof. Ang daming required attachment. Okay, authorization letter, nag-file ka ng annual ITR ng ibang tao kasi yung boss mo, yung kakilala mo, friends mo, family mo, nasa ibang bansa, okay, nasa ibang lugar, hindi makapag-file ng annual ITR, kaya tayo ang pinag-file, kailangan ng authorization letter. Pinapareceive yun sa BIR, manually, if without payment. Wala kasing problema kapag with payment kasi marireceive na ng bangko yan, together with the required attachment. At yung bangko na ang magpo-forward sa ating RDO. Ang problema, nandito sa ating no payment. And unahan ko na po kayo, again, hindi po nire-receive ng ibang RDO yung ating annual ITR because na-receive na daw nila yan online through EBIR or EFPS, no? Ang problema po, hindi nila alam yung isang pinapareceive natin. Hindi natin pinapareceive sa kanilang annual ITR. Kasi nga, tama naman sila. Na-receive nila ng BIR yan online through tax return receipt confirmation. Ang pinapareceive natin is yung isa pa, attachment. Required attachment. Not just attachment, required attachment. Okay? Otherwise, your hard-earned money, minimum 1,000 pesos, pag-ipunan nyo na. Kasi nakaambang na dyan yung samot-saring penalties natin. Anong violation? Failure to file required attachments on time. In the previous year, the submission of the required attachment is within 15 days after the submission online. Pero walang binaba ngayon yung BIR chip natin kung masusunod ba yung 15 days in the previous year. Kasi yung previous year, applicable yun sa 2017 calendar year. So we cannot use that for the calendar year 2018. Alam niyo naman, yung BIR, rules and regulations, pa iba-iba. So conservative approach para hindi tayo mag-penalty, para wala tayong violation, mag-file na po kayo. If without payment, magpa-receive tayo ng annual income tax return tomorrow, April 15, 2019, the last day of our annual income tax return, with required attachment. With required attachment. Okay? And our objective here is to disseminate or to share our knowledge na nakaambang panganib sa atin. Merong dark clouds.
ahead of us at those dark clouds ay naghihintay na lang sa atin para ma-penalty tayo. Okay? Ngayon, sasama yung loob natin sa BIR. Hindi tayo magbabayad ng tamang buwis. I understand that. Kaya nga lang, there is a way. There is a way para maiwasan yun, kundi i-educate natin yung sarili natin. If you are not aware, libre lang po mag-consult or magtanong sa Facebook page namin, Accounting Tutorial Center. Hindi po namin kailangan ng accountant, lawyer, advisor, or bookkeeper. Ang kailangan po namin ay willingness to learn, open-minded. Okay? Kasi kung hindi pa tayo open-minded or willing to learn, wala po tayong matututunan sa ituturo namin. Again, IP with payment sa bangko, 3 kopya ng ating annual ITR, 2 sa bangko, 1 sa atin, IP with payment, at no need na magpa-receive sa ating RDO kasi bangko na ang magpo-forward niyan sa ating RDO. Kung kailan or saan, hindi na natin yon problema. Problema na ng bangko yon, okay? IP without payment, katulad ko, practice of profession ko, katulad ng company namin, wala tayong babayaran, okay? Sa ating RDO, hindi natin pinapa-receive yung annual ITR only. Kasi na-receive nga ng bangko ng BIR yon online. Ang pinapa-receive pa natin diyan ay required attachment. SMR, Statement of Management Responsibility, whether 8%, 40%, itemized, or non-individual or individual taxpayers, or yung mga income tax exempt taxpayers, required tayo ng Statement of Management Responsibility. Financial statements, auditor certificate, authorization letter, ang daming required attachment. Kaya kung na-experience nyo last year, kung nag-file ka ng annual ITR, may mga attachments sa likod, di ba? Hindi lang annual ITR. Yun yung ating point ngayong araw na ito sa ating topic. Okay? So, ang gagawin po natin, just in case mag-encounter natin, you will tell to a revenue officer, just in case the revenue officer will decline or refuse to receive our annual ITR with no payment. Hindi naman natin pinapa-receive yung annual ITR, kundi yung attachment. Okay? Parang covering letter lang yung annual ITR na ginawa natin. May required attachment siya sa likod. Respectfully, politely, and kindly explain to the revenue officer who is sometimes not knowledgeable din. Sir, ma'am, with all due respect po, ang pinapa-receive ko po sa inyo is yung required attachment ko na makikita natin sa likod. Okay? At itong annual ITR ko ay parang covering letter lang. Okay? Para ma-receive ko yung mga annual required attachment in the annual income tax return as accompanied in my annual income tax return. 3 kopya po, if without payment sa ating RDO, 1 sa atin, 2 sa kanila. Okay? Kasi yung mga students namin, pinabalik namin. Bumalik po sa RDO, ito yung legal basis. Tingnan nyo po yung legal basis sa ating Facebook page. I guess that is RR13. RR13 2000 ay RMO 16. Punta pa sa Facebook page namin, RMO 16 2013 yata or 2015. I'm not sure kung anong yun. Anong year. I think 2013 or 2015. Pumunta po sa Facebook page namin or humingi kayo ng copy sa ating Facebook page. Bibigyan namin kayo para yun ang pakita nyo. Kasi sometimes, hindi naman all the times, some revenue officers are not knowledgeable din dito. So, it is our opportunity to educate them. Okay? To share our knowledge din sa kanila. At the same time, we can avoid the upcoming penalties because of our violations. Violations na hindi natin alam to. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ay natuto kayo sa ating pag-aaral ngayon. Kung meron po kayong gustong karagdagang katanungan na itatanong, please send us a message on our Facebook page, Accounting Tutorial Center po, at sasagutin namin kayo. Okay? And before we leave or before we end our ATC video today, we would like to give you a beautiful educational quote. Change your mind now and you will change your life. From the book, The Secret. Maganda po yung book na yan. Pag-aralan nyo, ako nabasa ko na yan. Many times. Napakaganda. If you want to change your life, change your mindset first. Pagdating sa Philippine Tax Compliance, most taxpayers, the mindset is burden. Okay? Kapag burden ang mindset mo, you will attract also burden results in your life. Tandaan nyo po yan. Napakaganda ng libro na yan. Basahin nyo, papag-aralan nyo. Okay? What we are teaching in our company ATC,
we are teaching the new mindset of Philippine tax compliance. Blood donation mindset. Nagbayad ka ng tax mo, parang nag-donate ka ng dugo. Alam natin na makakatulong tayo sa ibang tao. Walang pumilit sa atin na mag-donate ng dugo. Walang kumaladkad sa atin na mag-donate ng dugo. Okay? Kusang loob natin binigay yon, proud tayo after natin mag-donate ng dugo kasi alam natin meron tayong ibang matutulungan in the future. Pagdating sa tax compliance po natin, whether we like it or not, at the end of the day, we have to pay our taxes. Magbabayad din naman pala tayo ng tax, why not change our mindset from burden? Yung po problemahin mo every time na magbabayad ka, imbis sa problemahin mo, take advantage. Shift natin yung mindset natin. Isipin natin, nakatulong tayo sa ibang tao. Positive mindset, positive results in the future. Okay? Hindi po namin kayo pinipilit, but we have two mindset now. The burden mindset, traditional, and the new mindset na tinuturo namin, the blood donation. As if nag-donate ka ng dugo. Proud tayo. Naranasan ko na po mag-donate ng dugo. I'm proud. Hindi tayo nahihiya, hindi tayo mukhang kriminal. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung meron po yung karagdagang katanungan, please send us a message po dito sa ating Facebook page, Accounting Tutorial Center, diyan nyo po i-send. Okay? I-like nyo na rin po and follow nyo. And please join our Facebook group, Real World Bookkeeping. Meron po tayo dyan mga helpful files and updates. Diyan nyo po, mag-join kayo dyan, accept namin kayo, tignan nyo yung mga files and updates natin para ma-inform kayo. Katulad po nitong video natin. Okay? And sa mga RWB book owners po namin, RWB book owners ng ating RWB books, please join our Facebook group, exclusive Facebook group, Real RWB book owners. May mga helpful files tayo dyan, helpful files na para lang sa atin. Okay, para lang sa atin. RWB book owners, join na po kayo, accept po namin kayo. Para lang po ito sa mga RWB book owners natin na nag-invest sa ating RWB books. In our YouTube channel, please subscribe now on our YouTube channel for any update of additional ATC video free, katulad po nito. Subscribe na po kayo at para ma-update namin kayo. In our Vimeo, kung gusto nyo pong manood ng ating mga free ATC videos, ina-upload din po natin yan sa Vimeo. Follow us on our Vimeo, Accounting Tutorial Center, same lang po. And online na po tayo kung gusto nyo po mag-aral, matutunan kung paano mag-fill out ng mga iba't ibang tax returns, other updates, lalo na sa ating train law, mag-record ng transactions. Hindi na po kami nagkakandak ng seminar sa iba't ibang lugar para turuan kayo ng mga 2 days, 1 day because some of our students are not available during that time. So naisip po namin online na tayo. Sa online natin, ipapadala po namin sa inyo yung libro. Free shipping. Okay? Ang tawag po namin dito ay RWB Books. RWB Books, why? Real World Bookkeeping Books. Kung anong ginagawa sa real world na tax compliance, bookkeeping, financial statement, train law, dito po natin siya pinag-aaralan. So instead na pag-aralan mo, pa nagkamali ka, pag-aralan muna natin siya ngayon para hindi tayo magkamali or makapag-comply tayo ng tama. Okay? Because in the first place, how can we comply if we do not know how to comply? If we do not know the rules of the BIR to comply? If we do not know ano yung mga gagamiting tax return na bago? Baka luma pa rin gamitin nyo. Diba? As if hindi tayo nakapagbayad doon at nakapag-file kung luma pa rin yung BIR form. Updated na po ito ng train law natin. Investment fees is 4,999 only. Hindi siya purchase price kundi investment fees. Because education is an investment, not expense. Ang hirap po sa atin, ang problema sa ating mga Filipino entrepreneurs na nagbi-business, alam natin magbenta. Kaya kumikita tayo, di ba? Alam din natin magpatakbo nating business kasi business natin yan. Alam mo bumili ng mga supplies sa ating mga suppliers. You know how to run your company, but you do not know this. Just because we do not know this, our hard-earned money ay nako-convert into samot-saring penalty sa BIR. You know what I'm saying? Baka na-experience nyo na yan. At we don't want you to experience that na napagdaanan ng ating mga participants na masalimuot. Okay? Mag-aral po tayo. Hindi dahil para makapag-comply lang, kundi para mag-invest tayo sa education natin. Maiwasan din natin yung mga taong nandoloko lang sa atin pagdating sa Philippine tax compliance or gusto tayong gatasan ng buhay. Okay?
Marami pong ganyan. At kung gusto niyo pong matuto kung paano mag-record ng transactions in your books of accounts, nagtuturo din po kami ng bookkeeping. Isang set po yan. May 4 na books of accounts at may isang lecture. Tuturuan po namin kayo kung paano mag-record ng transactions in your books of accounts. Okay? 4,999 din po yung investment fees. Free shipping po tayo within the Philippines area. Okay? Marireceive nyo po yung RWB books nyo within 1 to 2 working days from the sending the proof of investment fees in our Facebook page or email po. Okay? And financial statements, kung gusto nyo pong matuto, gumawa ng sarili nyong financial statements, okay, na required attachment sa ating annual ITR, or gusto nyo malaman kung kumikita yung business nyo, lugi ba tayo or kumikita, para makapag-decide tayo kung magba-branch out ba tayo or magko-close na lang. Nasa sa atin yon. But our financial statements can help us to make a decision. Yan ang purpose din ng financial statement, hindi lang siya pang-attach. Help us make decision. Okay? In our train law, wag muna po kayo mag-file ng first quarter percentage tax. Okay? Ang first quarter percentage tax ay April 25 deadline pa. The quarterly income tax is May 15 naman. Kasi meron tayong 8% income tax rate ngayon. Maaari tayong makatipid o kaya 40% OSD or itemized deduction sa mga individual taxpayers. Maaari tayong magkaroon ng tax savings. Magpaplano muna tayo. Kung ano bang mas maganda? 40% ba? 8% ba? Or itemized deduction? Para makasave tayo ng tax legally. At yung savings natin ng tax, ma-reinvest natin sa business natin para lumago pa siya. Yun ang technique. Mag-aaral tayo, hindi natin kailangan mandaya. Okay? And my name is Mark Lord M. Bumagat, your RWB speaker. Okay? Yung ating mga RWB books, meron po siyang online ATC videos na packaged na sa ating libro. Hindi nyo kailangan basahin yung libro natin para mapag-aralan natin kasi ini-explain natin siya, dinidiscuss natin siya, ina-apply natin siya. Step by step, how to fill out our different tax returns, bookkeeping, financial statement, and our train law. Okay? Sino magtuturo? Huwag na kayo maghanap ng iba pa. Ako lang din. Ako lang. My name is Mark Lord Bumagat. I am a certified public accountant by profession. I took and passed the CPA licensure examination on October 2013 by self-review. I did not undergo the formal review in any prestigious review center, but my general average grade is 86.71%. Okay? Mag-aral po tayo para sa ikauunlad ng ating business din. At para mag-grow pa, hindi tayo mag-grow yung ating business kung tayo mismo as founder, as business owner, or as a president of the company is not growing personally or professionally. Okay? Sasabay yung growing ng ating business sa atin. Kasi tayo ang decision maker. Hindi magde-decide yung empleyado mo tapos i-approve mo na lang basta-basta. Tayo, at the end of the day, tayo pa rin ang magde-decide. So we have to learn more to grow our company and most of all, para mag-grow pa tayo mismo professionally and personally. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung mayroon po kayong karagdagang katanungan, please send us lang po sa ating Facebook page, Accounting Tutorial Center, at doon po namin kayo sasagutin. Okay? Chat na lang po. And, kagaya po ng sinasabi namin lagi, pakisabi din po sa iba, if you want to be empowered, be educated. Be educated and you will be empowered. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kits po tayo sa other videos natin. I hope natuto kayo dito. Sumiksik sa kokote natin yung dark clouds ahead of us na maaaring magbigay sa atin ng problema in the future just because of this required attachment. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kits po tayo sa other videos natin. Bye-bye!